Merry Christmas to, 23 ba ngayon? 22. So, 3 days na lang, celebrate na natin yung Christmas. At extra challenge yung gawain ngayong umaga sapagkat nawala sa isip ko na may Sam Sunday pala ng December. Kaya nagulat na lang ako nung Sunday, sabi ni Pastor Norman, ikaw ang speaker next Sunday, Sam Sunday. So, sa biyaya ng Panginoon, dami kaming ginawa. Si Sena, operahan, tapos cataract, tapos lagi kami twice, 2 days kami nasa eye clinic, etc. So, maraming ginawa. So, extra challenge talaga ang pangangaral ngayong umaga. Kaya sinabi ko to dahil hingi ako ng paumanin. Yung sa outline natin medyo pagdating sa bandang huli, binago ko ng konti. So, hindi accurate yung outline kasi evolving yung message. Hanggang kaninang umaga sabi sa akin ni Sen, tapos ka na ba sa preparation mo? Kasi nakita ko nung Sabado ng madaling araw, nandoon pa rin yung pag-aaral ko. Sabi ko matatapos ako mamaya, pagkatapos ko mag-preach. So yun yung yung extra challenge. Sinabi ko lang yan kasi para iparating sa inyo, baka yung outline medyo sabihin nyo na bago ata. Nag-i-evolve yung outline hanggang kaninang umaga. So extra challenge. At bago ko ituloy ang ating pag-aaral, nais kong pangunahan muna tayo. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Manalangin tayo, dakilang Diyos. Ang puso po namin sa iyo tanging umaasa. Ang biyaya mo ay laganap. Nawa po ay maging tama ang pananaw namin ngayong Kapaskuhan sa bawat gagawin namin. Nawa ang diwa ng Pasko mag-udyok sa bawat isa sa aming magpatuloy mahalin ka at magkaroon ng paglago sa aming buhay spiritual. Nawa ay matagumpay po naming ma-celebrate ang Kapaskuhan ngayong 2024 at sa 2025 ay lalong mas maging mahilig ang aming puso't isipang kilalanin ka upang sa pagkilala sa iyo, mahalin ka at sa pagmamahal sa iyo ay mapaglingkuran ka ng taos at lubos. Sa iyo pong araw na to, basbasan mo ang aming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda kasi ng storya ng Pasko. Ang Pasko ay pagpapatupad ng Diyos doon sa kanyang plano ng kaligtasan sa lahat ng tao. Alam niyo nung nilikha kasi ng Diyos ang tao, ang sabi ng Diyos ay napakaganda. It was so good. Paradise nga ang tawag. Kaya lang, may pumasok sa mundo yung kasalanan at mula dito, ang mga tao ay nagsimula ng madala dun sa pinakamababang antas ng buhay. Nawala sa paraiso at ngayon ay tumatahak sa maraming mga kahirapan at problema dulot ng kasalanan. Pero ang Diyos ay nagmamahal. Nung bumaksak ang unang mga magulang, nung panahon na yon, ay nagbigay agad-agad ang Diyos ng pangako. Papadala ako ng tagapagligtas nyo. Kasi ang kasalanan, ang pinakamahirap na nangyari sa tao. Hindi yung problema natin, hindi yung wala tayong pera, hindi yung may sakit tayo, hindi yung wala tayong pang-budget sa hamon o ngayong Pasko. Ang kasalanan ang magdudulot sa atin sa pinakamababang antas ng buhay. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya mangyari yan. Kaya nagplano ang Diyos at sa kanyang isipan, naglikha siya ng isang napakagandang plano para mapanumbalik. Ikaw at ako, tayong lahat, dun sa kanyang paghahari at maibalik ang paraiso sa ating buhay. Ang planong ito, sinimulan niya nung pumili siya ng tao, si Abraham, para ihayag ang sarili niya.
At sa pamamagitan ni Abraham, nagkaroon ng isang pamilya. At dito kasama si Joseph, yung mga anak ni Jacob. At pagkatapos ng isang pamilya, dito nabuo ang isang nasyon, ang bayan ng Israel. Ang pinili ng Diyos upang dito maipanganak ang magiging tagapagligtas, hindi lang ng Israelita, kundi ng buong sanlibutan. Tagapagligtas, hindi lang ng Hudyo, kundi pati mga Hintil kagaya natin. Kaya nga, throughout yung Psalms, makikita natin dito yung pag-asa ng mga awit, ng naglikha nito. Pag-aasa dun sa pagdating ng tagapagligtas. Pagdating ng Pasko. Dito inihintay pa niya yung pagdating ng tagapagligtas. Tayo sa panahon natin, we're looking backwards 2,000 years ago nung dumating si Jesus para siya yung maging patutuo ng pagmamahal ng Diyos, ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Naririto. Ang babasahin nating aklat ngayon nasa Psalm 130. Psalm 130. Ang awit na ito ay bahagi sa 7 penitential psalm o yung mga awit na nagkapakita na ang tao kinilala ang kanyang pagiging makasalanan. At dahil siya ay makasalanan, ang kanyang kasalanan ay hinahayag niya sa Diyos. At sa paghahayag ng kasalanan sa Diyos ay pinapakita niya na ang pag-asa niya, ang pagtitiwala niya dun sa Diyos. Siya ang tagapagligtas at ang pag-asa niya nakasalalay lang doon sa ating Diyos. Yung, sabi ko nga, 7 yung penitential psalm. Yung iba na i-share ko na rin sa inyo, Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, eto ngayong 130, pang-anim to sa penitential psalm. At yung panghuli yung Psalm 143. So, eto yung mga penitential psalm na nagbibigay ng katotohanan na na-realize ng tao ang kanyang pagiging makasalanan at nakita niya na ang pag-asa niya ay sa Diyos lang. Makakaasa tayo ng habag sa Diyos. Kaya naghihintay siya sa darating na magliligtas sa Kanya. Etong Psalm 130, kung maraming mga Bible scholar nagsasabi na ang background neto, ang konteksto neto, ay yung panahon ng Israelita ay naibihag dun sa bayan ng Babylonia. They were exiled into Babylon. Ang isang pinagpalang nasyon ay nawasak din sa kasalanan at ngayon nararanasan nila yung yung kahirapan, yung kadiliman ng kasalanan kasi nakita nila firsthand kung paano sila magdusa. Noong panahon na yun, bakit sila na-exile? Kasi ang mga Israelita ay hindi sila naging totoo sa Diyos. Yung kanilang covenant na sasamba sa Diyos, buong puso, isip, kaluluwa at lakas, nakalimutan na yon. At nagkaroon sila ng marami idolatry. Marami silang idol. Yung Diyos-Diyosan na mga taong sinabi ng Diyos, wag niyong sundan, yun ang sinusundan nila. Umabot pa sa punto na nagsasacrifice sila ng kanilang mga anak para sa mga Diyos-Diyosan ito. Yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa panahon na ito, itong bayan na ng Israel, ay inalikuran nila kaya nagkaroon ng spiritual infidelity. At dahil dito ayaw naman ng Lord magpatuloy ang tao sa kanyang paglubog. Naalala niyo yung kwento ng prodigal son? Isang taong pinagpala na magkaroon ng isang pamilya at ama na napakabuti. Pero dahil sa kasalanan, siya ay lumayo at nagpakalayo-layo hanggang dumako sa punto ng buhay niya na sobrang baba ng buhay niya, miski yung pagkain ng baboy gusto niyang kainin. Yan yung kasalanan eh. At dahil may ganyang kasalanan, nandito mapakita ng 130
na tunay nga ang pag-asa natin ang Diyos. At ang Diyos ay mahabagin, at ang Diyos nagmamahal, at maaasahan siya tuwina sa kanyang pangako. At siya lang, ang Diyos lang ang tanging tagapagligtas natin. Kung titignan mo yung moral atmosphere nung panahon na yon, bakit sila na-exile? Kasi kumpleto din nun, parang panahon natin ngayon, social injustice. Ang mga hukom nun, nasusuhulan, nababayaran. Parang sa panahon natin ngayon, diba, walang pinagkaiba. Yung justice naging justice pag wala kang pera, kawawa ka. Ganun din yung mga abyuda noon, inaabuso, ninanakaw ang kanilang mga propriedad. Sa moralidad ng mga tao, marami noon ay pumaksak sa immorality at uso noon yung mga patayan, bloodshed. Ang kasalanan ang nagwawasak ng bayan ng Israel at walang sino mang makapagliligtas sa kanila maliban sa Diyos. Kaya ito yung background ng Psalm 130. Nandoon sila sa kailaliman ng kadiliman. Kaya nga yung Psalm 130 title, Out of the Depths. Sa ilalim ng kadiliman. At yan yung picture ng mundo noon at mundo natin ngayon. Kung inyong kikilalanin ng mabuti, yan yung litrato ng mundo ngayon. Pero gaya ng sabi ng 130, ang Diyos ay tagapagligtas. Ang pag-asa natin ay tungo dun sa Diyos na tagapagligtas at maasahan nating totoo yan sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kung ang kasalanan ay sumira ng tao, kung ang kasalanan ay sumira ng nasyon, kung ang kasalanan ay sumisira sa bawat isa sa atin, may tagapagligtas tayo. Uli, yan yung diwa ng Pasko. The Savior is born who would save us from our sins. Yan yung sinabi ng mga anghel sa mga pastor. Yan yung sinabi ng anghel kay Joseph, yung binasa natin kanina. Silang ang tagapagligtas. Yung hinihintay ng Psalm 130 na tagapagligtas, ngayon 2,000 years ago, we're looking back, dumating yung tagapagligtas. At ngayong araw na to sa pag-aaral natin ng Psalm 130, sana magunita natin ang pagpapala, ang biyaya na meron ang bawat isa sa atin na ngayon nabubuhay sa ilalim ng patnubay ng Panginoon. Meron tayong tagapagligtas. Basahin ko dun sa unang bahagi sa verses 1 hanggang 4. Dito ang mga awit ay kinilala niya ang Diyos na tanging tagapagligtas. Sabi niya sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin. Kapag ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Nakita natin dito na yung mga awit, siya ay lumapit sa Diyos. Sa gitna ng kanyang paghihirap, siya ay nanaghoy sa Diyos at dumalangin siya. Ang pakiusap niya, pakinggan mo ako, Panginoon. Ligtas mo po ako dito sa aking sasadlakan. Sa verse 3, kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Dito pinapahayag ng mga awit na ang Diyos hindi nagtatala ng mga kasalanan natin. Ang marunong lang magtala ng kasalanan at hindi marunong lumimot, tao. Diba? Baka ngayon may mga tao pa tayong kinasusuklaman. Naiinis tayo. Diba? Pero ang Diyos, sabi gano'n ng mga awit, buti na lang, Lord, hindi ka ganito. Kasi sa totoo lang, ang dami-dami nating mga pagkukulang sa Diyos.
Mula nung pinanganak tayo hanggang ngayon. Diba? Ang kasalanan, nakita na natin yan eh. Ako nakita kong kasalanan. Dadalin ka niyan sa pinakamababang antas ng buhay. At pag nabihag ka ng kasalanan, talagang parang pumunoy na palubog ng palubog ng palubog ng palubog. Kaya nga dito sinasabi ng mga awit, salamat Panginoon, ikaw yung tagapagligtas. At handa kang kalimutan yung mga ginawa namin. Diba? Kasi yan ang Diyos eh. Hindi niya lang kakalimutan, kundi ililigtas pa tayo. Di ba may kanta tayo, only by grace shall we enter. Only by grace shall we come. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Sabi dun sa kanta, pag binilang mo yung mga kapalpakan namin, paano na kami? Diba? Ang sinasabi, ang Diyos hindi ganyan. Ang Diyos ang tagapagligtas natin. Siya ang magliligtas sa atin. Kaya, ang mga awit ay humiling sa Diyos mula sa pinakamalalim na antas ng pagkakasal at pagkakabigo. Humiling siya ng kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. Kinilala niya na mahabagin ang Diyos at hindi nagtatala ng kasalanan ng tao. Ang pagkilala niyang ito nagbigay sa kanya ng pag-asa sa kapatawaran ng Diyos. Yan yung meron tayo. Kapatid, wala naman tayong kasalanan na sobrang dumi na hindi kaya patawarin ng Diyos. Ang Diyos, mahabagin siya. Walang tao hindi naman nagkasala. Iba kinukumpara yung sarili nila sa iba. Mas makasalanan naman yan sa akin. Pero pareho pa rin kayo makasalanan. Siya lang yung mas sa isip mo. Pero pareho kayo. Sino magbibigay ng kapatawaran sa iyo? Sarili mo? Hindi. Mabuting gawa mo? Hindi. Tanging ang Diyos lang. Maganda ngayong Pasko, kapanganakan ng Panginoong Hesus, markado sa ating isipan, markado sa ating puso. Meron tayong tagapagligtas. Hindi sarili natin, kundi yung Misayas na pinanganak ng araw ng Pasko. Siya yung tagapagligtas natin. Kahit anong dumi ng buhay, kayang tapatan ang biyaya ng Diyos. Sabi dun sa kanta ni Brother Levy nung nakaraan, yung O Holy Night, now that Christ is born, we felt our worth, our soul felt its worth. Karoon tayo ng kahalagahan. Kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Na narito ang Diyos, nagmamahal sa atin. Naalala ko yung talata ng Biblia, for what shall it profit a man if he gains the whole world but forfeits his soul? Dito, binigyan ng pagpapahalaga ng Diyos ang bawat isa sa atin. Napakabuti ng Diyos. At yan yung ginawa ng mga awit dito. Sila ay, sabi ng maraming scholars, at ang background nito yung pagkabihag nila sa Babylonia. Sila in exile sa Babylonia. Parang wala ng pag-asa. Parang wala ng buhay. Naranasan nila yung kahirapan. Na ranasan nila yung lahat ng kasakitan. Lahat ng uring problema pagka nag-work kayo, nabasa niyo yung mga nangyari sa Israel noong panahon na yon. Maawa kayo. Pinagdanasan nila yon. Pero mga awit, sinasabi, Panginoon, kayo, aming tagapagligtas. Kahit anong lalim ng kadiliman na sumasakop sa amin ngayon, makakaahon kami sapagkat Panginoon, kayo po ang aming tagapagligtas. Sa verses 5 to 6, sabi dito ng mga awit, sabik akong maghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa
sa bantay na naghihintay sa pagsapit ng umaga. Yung nananabik daw siya, parang bantay sa gabi. Ng umaga. Siguradong darating ang umaga. Siguradong darating ang pag-asa na sinabi ng Panginoon. Siguradong darating ang tulong na galing sa Panginoon. Maaring may mga pagsubok ka, pero sa gitna ng pagsubok, maaring madilim ang paligid mo, parang wala ka ng pag-asa. Pero sa gitna ng lahat ng yan, nandiyan dyan ang Diyos, ang tanging pag-asa. Ang mga awit ay panatag na tutugon ang Diyos. Naranasan mo lang magkautang. Buti kayo, hindi pa. Ako naranasan ko. Kautang. Sa gabi, hindi ka makatulog. May utang ka. Pag-ising mo, may utang ka pa rin. Di ba? Pero isang araw, dumating yung asawa mo, sabihin sa'yo, bayaran ko lahat ng utang mo. Unbelievable. Pero pag nangyari yan, parang binunutan ka ng napakalalim na tinik sa buhay mo. Pero hindi lahat ganito. Hindi lahat. Umasa ka nga minsan. Tutulungan ako ni pare o ni kumare o ni best friend o ni father ko, anak ko. Tulungan ako eh. Pero bandang huli, hindi naman eh. Fake news. Diba? And then, lalo tayo nalungkot. Pero ang Diyos hindi. Ang pag-asa natin sa Kanya ay panatag. Sabi niya, maghihintay ako, sigurado. Parang bantay, naghihintay, pagsikat ng araw. Ang pangako ng Diyos ay darating at darating. Wala pa ang tagapagligtas dito. Hinihintay pa ng nila ang pagdating ng tagapagligtas. Ang pagdating ng Misayas. Pagdating ni Jesus. Wala pa dito, pero alam niyan darating. Bakit? Tapat ang Diyos na nangako. Yan po yung Pasko eh. A thrill of hope. The weary soul rejoices. For yonder breaks a new and glorious morn. Sabi ng mga awit dito, tiyak, sigurado. Sa gitna ng mga pagkukulang, pagsubok, mga kabiguan, ang pag-asa ng mga awit dito ay panatag, sapagkat ang pag-asa niya hindi nakasalalay sa pangako ng tao, kundi ito ay nakapako sa salita ng Diyos. Sa Diyos na nangako, darating ang tagapagligtas. Sa verses 7 to 8, sabi niya, magtiwala ka, Israel. Magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahanda sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. So dito yung pagkakabihag nila sa Babylonia. Sabi niya, tiwala ka, Israel. Iligtas tayo ng Panginoon. Ang alam pa lang niya ngayon ditong ililigtas niya ng Diyos yung bayan ng Israel. Sapagkat ang pangako ng Lord sa kanila, ililigtas sila. Pero ang katotohanan ito sinabi na ang pag-ibig, ang pagliligtas na to ay nakabase sa pag-ibig ng Diyos. At alam niyo po, gaya na nasabi ko nung una, kapag ka nababasa niyo sa lumang tipan ang everlasting love of God, yan po yung ebanghelyo ng lumang tipan. Yan yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Yan po yung John 3:16.
At diyan nakabase po yung kaligtasan ng Diyos. Ang Diyos na naglikha ng sanlibutan, ang Diyos na naglikha ng tao, nung bumaksak ang tao, hindi naman niya pinabayaan. Gumawa siya ng napakagandang plano para mailigtas ang tao sa kanyang kasalanan. Dito limitado ang mga awit sa bayan ng Israel. Sapagat sa mga panahong ito, sabi nga ni Pablo sa mga taga-Epeso, ang iglesia ay isang misteryosong bagay sa kanila. Dumating lang ang church ng New Testament. Sapagkat ang kumpletong plano ng Diyos ay hindi lang para sa bayan ng Israel, kundi para sa lahat ng tao. Sabi ng anghel sa mga shepherd, He will be the Savior of the world. At dyan po, kasama po tayo. Ang pag-asa natin, yung Diyos na nagmamahal sa atin, hindi magpapabaya. At darating yung time sa kanyang pagmamahal, no? Sabi nga, hindi kukupas ang pag-ibig ng Diyos. Walang, at lahat, sino man, kasama tayo doon, na lumapit sa Kanya ay kaya niyang tubusin. Kaya niyang baguhin. Naalala ko yung picture ng prodigal son. Nung naisip niya sa kanyang sarili na siya ay nagkasala sa kanyang ama at ngayon handa na siyang bumalik. Yun yung time ng kanyang buhay ay start ng bumangon at bumalik ang kanyang pagiging tao at hindi asal hayop. Yan po yung Pasko. Hinihintay nila, yung mga awit, darating yung Pasko. Tayo, we're looking back. Thank God for Jesus. Thank God for Christmas Day. 2,000 years back, Jesus was born in a manger in Bethlehem. Ang Pasko ay may malalim na kaugnayan sa pangako ng Diyos na magligtas sa atin. Ang Pasko ay pagunita sa pagdating ng ating tagapagligtas, si Jesucristo, ating Panginoon, na pinangako ng Diyos doon pa man sa lumang tipan, noon pa man sa mga awit, gaya ng sinabi sa Biblia, upang iligtas ang tao sa kanyang kasalanan. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, ang pag-asa na hinihintay natin. Mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, malinisan tayo sa lahat ng ating karumihan, at malayo tayo sa tiyak na kapahamakan, at bigyan tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Ang Pasko ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa akin, sa bawat tao, nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, kapalit sa kaligtasan natin. Sabi natin, ngayon, bawat makita nating kaibigan, kapamilya, kapitbahay, minsan kahit sino na lang sa mall, sa gwardiya, Merry Christmas. Pero nawa, tayong mga mananampalataya, sa tuwing babanggitin natin yung Merry Christmas, alam natin yung ibig sabihin, bakit naging masaya ang Pasko. Sa mga ninong at ninang, isang bagay na katakutan pagdating ng Pasko. Nakatakot, puro gastos. Sabi nga ng isang ninong, anak, mahal ka ni Ninong. Yun lang ang pamasko ni Ninong. Nagalit yung inaanak. Malungkot kasi at mali ang selebrasyon ng Pasko sa maraming tao. Kaya yung tuwa, yung galak, yung kapayapaan na dulot ng Pasko na iba. Kasi mali yung
selebrasyon. Yung tunay na galak ng Pasko, pinalta ng party. Diba? Party kung saan, joy, joy, joy. Nag-celebrate without the celebrant. Saka nakakitang nag-celebrate ng birthday party, wala na yung celebrant. Hindi kasama. Mali ang celebration ng Pasko ngayon sapagkat si Jesus mismo pinalta ni Santa Claus. Hindi gaya nung una yung mga awit sa kanyang panaghoy, sa kanyang panalangin, sa kanyang pagsisisi. Dito sinasariwa niya yung sobrang biyaya at pagpapala na gagawad ng Diyos pagdating ng araw na to na kung saan dumarating o dadating yung tiyak na paligtasan para sa Kanya. Yung payak na kapanganakan ng Panginoon dun sa sabsaban, pinalta ng komersyalismo. Kaya ngayon, yung mga bata sinasabi, malungkot ang Pasko ko. Bakit naman? Wala akong bagong sapatos. Wala akong regalo. Wala akong ganito. Wala. Nabago na ng gusto ang diwa at kahulugan ng Pasko. Pero babalikan mo doon sa mga awit. Ito yung isang bagay na hinihintay niya na darating kapag ligtas. Pagkat siya ay nasadlak sa isang madilim na kapahamakan sa ilalim ng madilim na sitwasyon ng buhay at kapahamakan, may tagapagligtas. Ito yung hinihintay niya. Alam niya, ang pag-asa niya ay taos sapagkat ang nangako ay ang Diyos na siyang tagapagligtas na nangako sa Kanya. At ang nangakong Diyos na to ay umiibig sa Kanya. Hamon po sa ating mga mananampalataya. Kung ang pagdiriwang ng Pasko ay niligaw na ng maraming tao, kung ang pagdiriwang ng Pasko dito sa sanlibutan ay ibang-iba na sa tamang pagseselebrar ng Pasko, hindi naman masama kumain ng salad. Tatanong ko nga si Sen, anong handa natin ngayong Pasko? Sabi niya, wala. May lulutuin ba tayo? Sabi niya, wala. Salad lang. Kasi mamasko na tayo, sila na magpakain sa atin yung mga pamilya niya. Iikot kami doon. Ang daming pagkain doon. Wala kaming luto. Pagbalik namin, dami namin take out. Nakikikain tayo, sabi niya. Tatlo lang kasi kami. Tsaka, mula nung nagpastor ako noon, hindi ko naranasan na handa nung Pasko kasi noon wala kaming panghanda. Tipid budget, di ba? Kaya hindi naman sa pagkain ng Pasko di ba? Hindi naman sa bagong damit. Hindi naman sa exchange gift. Minsan nga yung exchange gift, mga gulangan pa nangyari. Naalala ko nung sa elementary kami, nakatanggap ako ng gift. Alagay bato. Mabigat lang, pero bato ang laman. Mga bata kami, elementary. Wala siguro mamigay. Binalot lang bato. Ang bigat man tawa ako, ang bigat. Naging lokang pa, no? Hindi ganito ang pagdiriwang ng Pasko. Paano tayo magdiriwang ng Pasko? Ito nga hamon sa ating mananampalataya. Ang Pasko ay panahon ng pasasalamat sa Diyos sa Kanyang dakilang pag-ibig. Pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa kasalanan. Ngayon sa pagdiriwang na ito ng Kapaskuhan, nawa ang ating mga puso ay gaya nung pantas na naglakbay ng malayo upang bisitahin ang Panginoon, upang sumamba. May we find ourselves
worshiping God, the one who loves us, the one who saves us from all our sins. May we come before His presence and bow to Him and worship Christ our Lord. And then may we pledge ourselves before Him that we will continue to grow in our spiritual life, that we will not remain a spiritual baby, that we will persevere in knowing Him more. Kikilalanin natin siyang mabuti upang sa pagkilala natin sa Kanya, mahalin natin siya na mabuti. Sabi ng Bible, knowing God is loving God. Kapag katotohanang minamahal natin ang Panginoon, ito yung pagkakataon na nakilala natin siya ng lubusan. At pag minahal natin ang Panginoon, may we see ourselves serving God more. That we will persevere in this effort of being a servant of God all throughout our lives. Mataman hanggang dumating tayo sa senior moment. Kalimutan mo na ang pangalan ni Sister Karen. Kalimutan mo na kung saan mo iniwan yung salamin mo. Patong lang pala sa ulo mo. Yung mga ganitong bagay. But in our hearts of our hearts, we know one thing, and that's one thing is that we want to know God, to love Him, and to serve Him all throughout our lives. And have a Merry Christmas. Let's pray. God, our Father, we are thankful for Christmas. We come here today to worship You as our God. Thank You, Lord, for Your amazing grace, Your abundant mercies, that You have cleansed us from all our sins, and that You have marked our lives, and that goodness and mercy shall follow us, because this is Your purpose for us. Jesus came that we might have life and have life to its fullest. Bless each one of us, Lord, as we celebrate Christmas and as we come to worship You today. In Jesus' name, amen.